guys? Joma Moves ng Kicks Mo To. And today, ang i-review natin ay basketball shoes. Ito ang Hyperdunk 2016 Low. So, nakuha ko ay yung unlimited colorway with the multicolored midsole, translucent outsole, at black upper. So, let's get to it. Okay, as usual, unahin natin ang traction. By the way, this is the unlimited colorway. So, tignan natin. Sa unlimited colorway, we have a icy or transparent, translucent outsole. Kaya medyo madumi pa, sorry, hindi ko lang nalinisan. Masasabi ko lang sa traction nito is amazing siya. Multi-directional siya. Makita mo merong ganon, merong horizontal lang, at meron rin tayong vertical. So, in any direction, covered ka nung traction na to. Pati nga sa likod actually muntik na rin akong matapilok dahil dito nag-backpedal ako, sumabit siya hanggang hindi ko naiangat yung paa ko, tapos dumikit talaga siya. So, traction nito, sabihin ko sa inyo guys, kahit translucent siya, napakaganda ng traction niya. Tapos dahil malalim siya, kahit yan, makita nyo madumi siya, kahit naiipon yung dust sa kanya, halos hindi mo kailangan magpunas. So, it works well both indoor and outdoor. And yun nga lang, if you're gonna use the translucent version, medyo malambot siya. Kung gaganon yung nagaano yung rubber niya. So mas madali siya mapudpod outdoors. I'm just not sure dun sa solid version, yung pure blue na ganito. Solid yung outsole niya. So I'm not sure how that will perform outdoors, but yung traction pattern niya, sabihin ko lang sa inyo guys, isa na to sa mga best na traction na nagamit ko yun. Okay, next we have our cushion setup. So sa cushion natin, we have zoom in the forefoot and zoom in the heel na nasa phylon na medyo malambot. Compared sa ibang mga shoes na naka-phylon, medyo malambot yung phylon nito. So it gives you more of a feel pag malambot yung phylon. Kasi minsan kahit naka full length zoom ka, tapos matigas yung phylon, matigas pa rin yung pakiramdam ng shoes. But dito napakaganda ng setup. Yung Hyperdunk Elite full length zoom siya, meron din siyang zoom dito sa gitna. Ito kasi dito lang sa area na to, dun sa strike areas, kumbaga sa heel tsaka sa forefoot. Mararamdaman nyo siya, not compared dun sa Hyperdunk 2015 na medyo marami nagreklamo na hindi nila nararamdaman yung zoom niya. Tapos itong windows na to, makikita nyo, hindi mo masasabing bottom loaded to kasi medyo mataas siya compared dun sa base nung outsole mo mismo. So I could say na medyo top or mid-loaded yung zoom natin dito. And dahil dito sa windows na to, itong windows kasi, di ba hollowed out siya, nagko-collapse pa siya. So it gives you a little bit more cushion din. Tapos yung zoom, ang ginagawa niya, rene-return na lang niya yung energy na, di ba, pag tinapak mo, ibabalik ka niya pataas kagad at mararamdaman mo yon both sa heel tsaka sa forefoot. So, it's a very good upgrade compared dun sa Hyperdunk 2015, and ako, nagustuhan ko talaga yung buong setup niya. And kahit forefoot and heel lang siya, it's adequate enough. May feel mo na sinusupport ka ng buong shoes, may feel mo yung impact protection niya, and at the same time, may bounce back siya. So, versatile ng shoe na to for both guards and big men. Okay, and para naman sa materials niya, we see a screen mesh all throughout. So, yung screen mesh, it's a little bit more durable than yung net na mesh natin. Tapos makita mo may mga cutout siya dyan. So, sa likod niya ito, makita mo may parang underlay siya ng mas sturdy na material. It's more of like a synthetic material. Tapos, yun yung may cutouts dun sa nung mesh para breathable siya. So, dito sa screen mesh natin, it makes the shoe more durable. At the same time, binibigyan kanya ng adequate na flexibility and breathability din. Tapos, meron tayong parang rubber dito sa may toe area. Kasi syempre para sa mga toe drag natin at kung natatapakan, it gives it a little bit more support and a little bit more durability. Tapos, traditional fuse dito sa may lacing system niya. So, kasi diba kailangan mo ng support dyan tsaka para hindi na mapunit ka agad. So, materials niya maganda. Kailangan ng konting break-in period kasi hindi siya ganun ka-flexible sa unang suot mo, but give it 3 to 4 games
okay na rin siya and lalambot na rin. Okay, for fit and support, true to size siya, or 1:1. Size 11 tong shoes ko, and size 11 talaga yung sinusot ko for playing basketball. The only thing is medyo masikip siya dito. Ako, narrow footer ako, nasikipan ako sa start. So, it will take some break-in time for you to be able to feel na mag-stretch out siya a little bit. And ako personally, nagulat ako na ganun siya kasikip to begin with. Kasi dapat tong shoe na to siya yung pinaka, kumbaga, average na good for narrow and wide footers siya. So, nagulat ako na ganun siya kasikip. And most of the support will come from the fit, being na low version to. Tapos at the same time, it has a heel counter, heel cup para sa heel slippage, padded enough to para hindi lumabas yung heel mo kahit matapakan siya dito sa likod. Wala siya talagang outrigger, pero makikita mo yung pag-cup nitong midsole mo, gumaganon siya. So, mini-maintain niya pa rin yung paa mo dun sa footbed para hindi ka matapilok. Basically, rinarap around niya talaga yung paa mo. Makikita mo yung flywire dyan dito sa side na to, and at the same time may flywire din tayo dito, makikita mo sa mga butas na yon. So there's enough support. Personally, okay naman siya sa akin. Hindi naman ako natapilok sa kanya, although aminin ko na injure ako ng isang game, pero dahil ata sa movement ko lang talaga yon. Pero basically, support is all there kahit low siya. Hindi naman niya papabayaan yung paa mo, and at the same time yung fit talaga. So I would recommend na you guys would try it out first. Itapak-tapak nyo, itakbo-takbo nyo ng konti dun sa kung saan kayo bibili ng kicks na to, kasi medyo masikip talaga siya. Yung sales lady nga sa Nike, sinabi niya talaga sa akin na, sir, masikip sa simula. Although ako being a narrow footer, okay naman na siya para sa akin. So konting break-in period lang. Alright, so there you have it para sa Hyperdunk 2016 low. Basically, dun sa Hyperdunk line natin, siya yung pinakamura. I think it retails for 6,795 pesos compared to dun sa mid na nasa 7,195 pesos, and yung elite na high na nasa 9,495 pesos if I'm not correct. So, yun, basically, it performs the same. Outsole nila, tooling nila is the same. Nagkakaiba lang sa kanya sa mid ay yung taas, but most of the materials are the same, and the zoom units are the same. Syempre yung Elite, Flyknit siya, mas mataas, and full length zoom siya. Although sa setup naman na ito, adequate na yung forefoot and heel zoom natin. So I recommend this for all positions. Adequate cushioning, adequate support, and of course yung materials, although it does require some break-in time. So just tell me guys if you bought with the Elite version or the mid version para makita natin yung differences nila. But basically, I would recommend these shoes dun sa mga Pinoy ballers natin dyan. So thank you guys for viewing our video, and remember to subscribe, and also visit us on Facebook and Instagram, and always visit kicksmoto.com. So thank you guys, and peace out.